banal na bumababa sa inyong harap. Mga tubig na umaagos na siyang nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Mga pagkain buhat sa kaitaasan na binababa upang ito inyong kainin, upang kayo'y mga busog at upang kayo'y mga sitaba. Upang kung dumadal ang paggutom sa gitna ninyo, ay mapagkilala ninyo ang mga pagkain na bumababa sa gitna. At ang tubig kung gaano kalinaw na siyang iniinom ng bawat isa at ipinagkakaloob sa gitna niya. Hindi baga mapalad ang mga gayon sa gitna ninyo ay dumarating. Datapot ang tao ay walang kasiyahan. Ang tao ay naghahangad ng isang himala na kung paano ipinagkaloob ng aking Ama sa gitna ninyo ng aking kapanahunan, sapagkat kayo iniibig ng aking Ama. Kung kaya't ipinagkaloob ang himala sa gitna ninyo upang ang tao ay magbalik loob at mapagkilala ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa bawat isang nilalang. Na nagkatawang tao nakipamuhay sa gitna ninyo upang ang tao ay mamulat ang mga mata at upang ang mga payat ay magsitaba, upang ang mga gutom ay mga pusog at ang mga nangauuhaw ay hindi na mauhaw kailanman. Ipinagkaloob ang mga bagay na yan at nag-iwan sa inyo ng mga aral, ng mga kaganapan upang ang tao ay mapag-alaman kung paano lalakad sa daigdig na inyong kinasaligan. Datapat muling ibinabalik ng tao na kung paano ang bugtong na anak na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo ay nagpapatuloy sa kasamaan, sa pagpapakong muli sa krus sa gitna ninyo. Kung hindi kayo tumalima at hindi kayo magsipagbago, paano kayo tinupos? Paano kayo nakipamuhay sa daigdig? Aking mga anak na babae at lalaki, napag-uunawa niyo baga ang inyong kapanahunan? Iginagalang ng inyong mga puso, ng inyong mga labi. Datapot ang inyong mga puso ay malayo sa pagbabago, sa pagtupad ng batas at palatuntunan. Nasaan ang pagtubos na ginawa sa gitna ninyo? Bakit ang tao hindi natuto at ipinagkaloob ang isang pastor sa gitna ninyo at naghirang ng mga alipin ng Diyos na buhay upang muling sariwain ang aking ginawa at nilakaran upang kayo ay makapagligtas ng mga tao, upang kayo ay magpamulat ng mata aking mga hinirang. Hinahalina ko kayo sa aking harapan upang kayo ay aking usikin at upang kayo ay aking tanungin kung ano ang inyong ginawa at bakit patuloy ang pagpalaala ng pagtubos sa sangkatuwang inyong kinasaligan. Ano ang naipamulat ninyo sa ilang kaisipan na maging ang ilang mga mananamba na pumapaloob sa santuaryong ito ay nananatili ang lumang aral sa pagkatao nila? Ano't hindi ninyo mabago bilang kayo ang katulong at katuwang ng unang sugo na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo ng aking Ama.
Alalahanin ninyo ang mga bagay na nais kong magana, na hindi na muling magana, kundi bagkus ipaunawa ninyo sa mga tao kung ano ang kailang mga ginagawa. At lumalaganap pa din ang kasamaan at ang kadiliman sa gitna ninyo, at kaunti lamang kayong nagliliwanag. Paano kayo mananaig at paano kayo magtatagumpay sa buhay na ito? Alalahanin ng bawat isa sa inyo na aking sinasaysay na kailangan kong inyong mga labi sa paghahayag ng katotohanan, at ihakbang ang mga paa at igalaw ang mga kamay tungo sa isang makatao sa gitna nila at nakadiyos sa paningin ng aking Ama. Ano ang mawiwigan? Ang paggawa ba ng tungkulin ay tila baga kung ibig lamang ng inyong katawan, na araw ng Sabat ay ilan lamang kayo sa bilang at walang ibang mga tinawagan? Hindi bagang isang may tungkulin mapaaraw man ay mapagabi at walang oras na kayo ay gumagawa ng inyong tungkulin? Ano ang naganap sa inyong mga kasamahan at hindi kayo nagpaalaala upang ang mga bagay ay hindi maganap sa gitna ninyo? Paano kayo magwawagi kung ang mga sundalo ng aking Ama ay kulang? Nagkamali ba ako ng pagpili sa inyo? Nais nyo bang bawiin ko ang tungkulin maging ang kandelero sa gitna ninyo, upang kayo'y tuluyan ng mamahinga sa lupang inyong kinasaligan, sapagkat ako'y naghihintay at minamas mabuti na ang tawag ng laman, ang pagkabalisa sa buhay na taglay sa araw-araw, sa ilalim ng araw, ang inyong mga pinag-alaala. Mapalad kayo, sapagat kayo ang pinili, pinagkalooban ng tungkulin upang maging kaagapay ng sugo na ipinagkaloob sa gitna. Mapalad kayo sapagkat kayo ay mayroong mga kapangyarihang taglay, maging maliit man o malaki. At ang karunungan ay pinagkaloob, ang hiwaga ng kaitaasan na hindi maarok ni numang tao sa gitna ninyo. Dapat nagpapabaya ang ilan sa inyo. Tatabihan po ulit namin. Kahirapan ba ang magpapahiwalay sa pag-ibig ninyo sa aking harapan? Sa amin po, hindi po. Pero po baka yung ibang kapatiran po, baka hindi pa po nila lubos talagang maunawaan yung pagkatawag sa kanila. Ibinabala ko ng nakaraan. Ayusin ninyo ang mga bagay niya. Magbigkis kayo at kayo'y maging nakalapat na walang singaw. Datapwat kayo ay nagkakasingaw. Alalahanin ninyo na hindi ako napabibiro ni numan. At ang tungkulin na siyang aking ipinagkaloob ay hindi biro. Ito'y nagbuhat sa paanan ng aking Ama, na siyang ipinagkakaloob ko sa bawat isa sa inyo, sapagkat kami man sa kaitaasan ay hindi tumitigil sa pagsisino, sa pagliligtas ng inyong bayang kinasaligan. Kung kaya't kayo'y huwag kayong magpahinga, huwag kayong magpahalukip-kip, at huwag kayong matulog, at huwag kayong umupo lamang, sapagkat gawin ninyong araw ang gabi, sapagkat hindi ninyo batid ang bukas kung saan kayo mapupunta. Sapagkat hindi lahat ng nakatayo ngayon sa aking harapan ay nakatatanggap ng mensaheng buhat sa kaitaasan, kung kaya't ang ilan ay bulag upang kayo ay hindi makalakad ng matuwid. Sapat na baga na kayo'y nagkasama-sama? Hindi ba't mas marapat na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa? Tunay na pag-ibig at isang pag-iisip lamang ang aking nais, sapagkat kung kayo ang aking katawan, hindi dapat kayo magkakaiwalay. Dapat kayo ay buo at nagkakaisa. Magpakumbaba nga ang bawat isa sa inyo. Huwag niyo ituring na kayo ay malakas, kundi kayo'y pantay-pantay sa aming harapan. At ako ang bahala kung sino nakatutupad, at ako din ang bahala kung sino sa inyo
ang may angking kapangyarihan na hindi tinataglay ng iba. Alalahanin ninyo mga bagay sapagkat ilang panahon na lamang ang itatagal ng mga bagay na pagpapaalaala sa gitna ninyo sapagkat hindi ninyo nababating. At ang aming mga salita ay huwag ninyong baliwalain. Kung naghahangad kayo ng katagumpayan, linisin ninyo ang inyong mga sarili. Kung maglilinis kayo ng bakuran ng iba, linisin nyo ang inyong bakuran. Maging ang taling ng inyong mga mata ay alisin ninyo upang mamalas ninyo ang karumihan ng inyong kaharap. Naunawaan nyo ang aking winiwika sapagkat sapat na makaunawa ang bawat isa sa inyo, sapagkat ipinagkaloob ang buong katotohanan, hindi inilihim at inihayag sa inyo kung kayo'y lumakad bilang isang matalino at hindi isang mangmang, sapagkat kailanman ay hindi ako tatawag ng mga mangmang at aking uutusan kung kaya't kayo ay pinagpapalagay ko na matalino sa gitna ng mga tao, sapagkat kayo aking inuutusan. Saan man kayo pumaroon ay tagayin ninyo ang aking kapangyarihan at ang aking pangalan upang kayo'y magtagumpay at ipakita ninyo sa kanila ang aking kapangyarihan at tataglayin ang bawat isa sa inyo. Tatapat kung kayo'y magkamali, hindi ko kayo nakikilala. Sapagkat walang puwang ang pagkakamali sa gitna ninyo, sapagkat batid ninyo ang katotohanan. Naunawaan niyo ba ang sinasaysay ko sa oras nito? Alalahanin ninyo aking mga anak. Hindi lahat ay mata at hindi lahat ay bibig. At lalo't higit sa lahat, hindi lahat ay mga guro. Kayo ay may mga angkin sa bawat isa sa inyo na siyang gawin ninyo ang bawat tungkulin ay pinagkaloob sa inyo. At kailan pa man, hindi ako magkakamali ng pagkatawa. Ipamalas ninyo sa akin ang mga bagay na nais kong makita sa bawat isa sa inyo. Ang paghayo ng bawat isa ay huwag kayong lumingon sa kanan o sa kaliwa man, kundi bagkus isang diretso lamang. At huwag kayong magpaalipin sa kayamanan ng sanglibutang ito, sapagkat kayo'y alipin ng kataas-taasan, sapagkat kayo ay iba sa mga tao. At inyong ipakita sa kanila na iba nga kayo. At ipamalas ninyo sa harapan ng aking Ama ang inyong kakayahan upang ang mga tao ay mapasuko ninyo, upang ang mga tao ay magbalik loob sa harapan ng aking Ama. Talikuran ang kanilang mga pagkakasala, ihiyaw ninyo sa kanila ang kanilang kasalanan. Sa hindi nila pagkakilala ng katotohanan, ay ipamalas ninyo ang katotohanan at ang mga kapangyarihan na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. At kayo'y magsaway ng mayroong pag-ibig sa inyong mga kapatid. At huwag kayong magkagatan at huwag kayong magmataasan sa isa't isa. Ituring ninyo na ang iyong kapatid ay isa ninyo na damdamin at isang puso. Naunawaan ba? Ilahad ninyo ang inyong mga palad ng buhat sa kaitaasan hanggang sa palad ng kasangkapan ay siyang ipagkakaloob ang kapangyarihang tataglay ng bawat isa sa inyo. At siyang mamamalas sa bawat bumbunan na nasa aking harapan. Rayo yan kay ulungan. Ingatan nyo. Huwag magkasala. Huwag na kayong magkamali. Humayo kayong may kapayapaan. Sa inyo mga mananamba, tunay ba na inyong napagun
nangunang sugo sa inyong kalagitnaan. Tunay ba ng aming mga salita sa kaorasang ito inyong napagunawa? Tunay ba na kayo'y sumasamba sa Espiritu at katotohanan? At tunay ba na ito ay inyong pinangangalat at hindi ninyo ikinaiya ang santong ebanghelyo sa gitna ninyo? At tunay baga na naglalarawan sa bawat isa sa inyo ang inyong mga naulinig na mga salita na buhat sa kaitaasan, mga gatas na siyang ipinagkakaloob sa inyo bilang mga mananamba. Kung ang pagsagot nga ninyo ay o, mapalad ang bawat isa sa inyo, datapat kayo ay mayroong tungkulin sa aming harapan. Makiisa kayo. Huwag kayong maglikat. Buksan ninyo ang inyong mga kaunawaan. Huwag na kayong bumalik pa sa dati na inyong nakasanayan ng unang mga panahon. Sapagkat karumal-dumal sa harapan ng aking Ama, na kayo ay sasamba sa mga inanyuan ng mga kamay ng tao. Na kung paano na ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan upang ang tao ay lumakad ng naayon sa kagustuhan ng aking Ama. Na kung paano kayo napaloob sa santuaryong ito. Na kung paano ipinagkaloob sa inyo ang biyaya na buhat sa kaitaasan, na siyang sinasaysay sa gitna ninyo upang kayo'y huwag magkamali, ay marapat lamang na kayo'y magsipagbunga at kayo'y hinahanapan ko ng bunga, sino man sa inyo. Sapagkat ang lahat ng tao ay kinakailangan lamang na mapagkilala nila kung sino ang sa kanila ay lumikha. At mapagkilala nila at magkaroon sila ng takot habang sila'y nakipamuhay sa daigdig na inyong kinasaligan. At huwag na kayo muling magkasala pa. Sapagkat kung iniwika ninyo na batid ninyo ang katotohanan at kayo'y nakatanggap ng mga biyayang buhat sa kaitaasan at kayo'y nakaulinig ng mga salitang katulad ng mga oras na ito, na kayo'y aking nakadaupang palad sa mukha at kayo ay napahiwalay at kayo'y gumawa pa ng katampalasanan at mga pagkakasala, maging ang pagsisisi sa gitna ninyo ay hindi na maulinig pa. Alalahanin ninyo aking mga anak na babae at lalaki, kung kayo'y napaloob sa pananampalatayang ito na siyang ipinakilala sa inyo ng unang sugo, kung sino ang lumikha ng langit at lupa, Diyos na buhay sa gitna ninyo, ay huwag na kayong mag-alinlangan pa, sapagkat hindi na kayo magkakaroon ng kapahingahan. Kung hindi kayo magsipagbabago, ay hindi kayo makaroon sa aking pinaroonan. Alalahanin ninyo aking mga anak, ang tao sa gitna ninyo ay patuloy sa pagkakasala. Patuloy na inuulinig nila ang mga nagdaan, ang pagpapasakit, pagbabata at paghihirap ng Kristo sa gitna ninyo ay kanilang inaalaala. Tatapat ito ay hindi nila ginagawa ang pagbabago at hindi nila tinalikuran ang pagkakasala. Ano ang mangyayari? Mahapag kayo sa inyong mga sarili, sapagkat kailan pa man ang tao ay walang laban sa harapan ng aking Ama. Kung kaya't nagpaalaala ang bawat pagbaba ng mga banal sa gitna ninyo, upang kayo ay huwag maligaw sa inyong buhay na tinataglay, sa landas na inyong tinatahan, maging ang mga balakid ay dapat ninyong malaman at mapag-unawa. Araw ng Sabat
Maging ang aking ama ay nagpahinga sa araw na ito at ito'y pinabanal upang ang tao ay makipagtipan at umulinig ng mga salita buhat sa kaitaasan, upang ang tao ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay na taglay. Datapat kayo ang lumalabag sa araw ng Sabat, araw ng aking ama at araw ng mga banal sa kaitaasan, sapagkat ang tao ay matigas ang ulo at matutulang kalooban sa pagsunod ng mga kabanalan na ipinagkakaloob sa gitna ninyo, na maging ang mga tinawagan ay nangahuhulog sa mga tukso, nangahuhulog sa pagkakasala, sa hindi pagganap ng tungkulin. Kung ibinubuka ng mga labi ng bawat isa sa inyo ang pagbabago at pagkakaisa, ito ay maglarawan sa bawat isa sa inyo. Yan lamang ang aking mawiwika sa inyo. Datapat bago ko lumisan sa gitna ninyo, ihanda ang mga tubig upang ito ay magkaroon ng basbas buhat sa kaitaasan. At huwag kayong mag-alala sa mga sakunang darating. Kung ang bawat isa ay matuwid ay hindi mapapahamak. Kung ang bawat isa ay gumagawa ng hindi pagkakasala ay hindi masasama sa kaparusahan na siyang ipinagkaloob ng aking ama sa gitna sa kalaparan ng lupang inyong kinasaligan. Kung kaya't mag-ingat ang bawat isa, ingatan ninyo ang inyong mga sarili na mga hulog kayo sa pagkakasala at sa mga tukso. Gumawa kayo ng tama sa haraming harapan upang ang inyong mga kaaway ay maging tungtungan ng inyong mga paa. Manatili kayo sa aming kanan at hindi kayo pababayaan sa inyong mga pagtawag, mapaaraw man o mapagabi, ay huwag ninyong kalimutan. Salamat po. At buhat sa kaitaasan ay pinagkakaloob ang bendisyon sa mga tubig na yan upang yan ay maging kalasag ng inyong katawang lupang inyong inaangkin, upang ang mga lason na lumagganap sa sangkatauhan ay hindi madamay ang bawat isa sa inyo. Kung paano namin kayo iniingatan, ay gayon din naman ninyo ingatan ang aming mga salita, ang aming kapangyarihan na siya'y pinagkaloob sa inyo ay ingatan din ninyo. Maging ang pananampalataya na tinaglay ninyo ay ingatan nga ninyo. Yan lamang ang aking daladala. Muli pinagkakaloob ang kapayapaan at kaliwanagan sa bawat isa. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyong kalagitnaan. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin